Hello po, magandang araw po sa inyong lahat, magandang gabi, magandang hapon. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake. Ano bang topic natin for today? Huwag niyong gatasan ang inyong kamag-anak. Anong ibig ng gatasan? Hut-hutan. Marami sa ating mga kababayan ginagawang gatasan, no? Hinututan ang kanilang mga pinsan, tita, tito, kapatid. Kasi alam nila, mga kadugo nila, pwede lang hinga ng pera, utangan at wala palang ganang bayaran ang kanilang kamag-anak. Marami na yan nangyayari, no? Kahit ako, nandito lang ako sa Pilipinas, ordinaryong mamamayan, may mga attempts na uutang. Ang aking kapatid, nasa ibang bansa, uutang pa ng 50,000, pero alam naman namin na medyo mahirap ng bayaran yon or gagatasan lang kaming magkakapatid, no? So, I have two examples. I will not mention their names. Mga relative ko, kamag-anak ko na mababait, malalapit talaga sa akin. Ang isa ay nagtatrabaho sa barko, no? Mataas ang kanyang posisyon. I will not mention the position, baka malaman nila, no? Nagtaka ako sa kanya, "Baku kuya, bakit pa iba-iba ang pangalan mo sa Facebook?" Sabi niya sa akin, "To Jake, pasensya na kasi iniiba ako ang aking pangalan sa Facebook kasi marami nagme-message sa akin ng mga kamag-anak na hihiram ng pera daw pero na-experience ko talaga hindi naman nagbabayad. Alam naman nila na mataas ang posisyon ko sa barko pero hindi nila kino-consider na may family ako, may bayahin ako na binabayaran, sasakyan, may mga anak siya. I will not give exact figures kung ilang ang kanyang anak. Nagtatrabaho din ang kanyang asawa, no? Sa private schools, malaki ang maintenance, no? Naawa ako sa aking kamag-anak na yun. Bakit? Di nila alam kung anong kahirap magtrabaho sa barko. Seaman po siya, no? To be specific. Gagatasan lang nila, hihiraman at wala palang plano magbayad. Naubos din ang kanyang pasensya kahit mabait po yan, hindi maramot. Actually, minsan nga mag-meet kami, bibigyan pa ako ng pera. Ako lang ang sabi na, "Kuya, wag na po, nakakaya na. Ibigay mo na lang sa anak mo." Wala, sige, bigay ko na lang to sa mga anak mo, Jake. Iniiba niya ang kanyang Facebook account kasi maraming yun nga uutang, hingi ng tulong ng mga kamag-anak or mga kakilala. Naawa ako actually. Sa ngayon bumalik na sa kanyang dating account ang kanyang pangalan. Siguro wala nang ini-ignore na siguro ni kuya ang nagme-message sa kanya. So ano ba ang moral lesson dito? Hindi naman obligasyon ng aking kamag-anak na pautangin ang kanyang mga kamag-anak din. Ang masakit kasi parang ginagawa nila na bigasan o gatasan, no, ang aking kamag-anak sa kanilang pamumuhay. Alam nila kasi malaki ang sahod bilang seaman. Pero hindi nila alam ang hirap magtrabaho sa abroad. Iba nga hindi na makabalik dito sa Pilipinas, pinapatay na kung hindi magbuting makisama sa mga kasama nila sa barko. Kung hindi sila makaakyat sa barko at makapagtrabaho, wala din silang sahod. Every time they go down here, mababa sila ng barko, magte-training sila, magkukuha naman sila ng exam para ma-promote. Ang iniisip lang nila, ang kita na dollars, pero hindi nila alam kung ano ang dinadanas na hirap, sakripisyo para makuha lang yon ang amount of money na US dollar. At saka, ang relative ko nito, sobrang bait, no? Tingin nila, palagi lang nila lolokohin, hingan. Pero I know matalino po ito si kuya, no? So, yun po ang unang example natin. Ikalawang example, kamag-anak ko rin ito, close sa akin. Nurse naman siya sa ibang bansa. I will not say kung saang bansa, no? Kasi wala silang anak ng kanyang husband, no? May nagme-message rin, hungi din ng pera or utang, no? So, mga kamag-anak, kung sino-sino pa dyan, naku po, ang mahal ng cost of living doon sa ibang bansa, no?
mahal ang rental. Kung hindi ka mabuti sa financial management at kita mo, posibleng maging homeless ka pa doon, no? Tinanggihan niya, lumalabas pa na masama siya, madamot daw siya, etc. Kung sa akin lang, I don't care kung i-ignore ako. Meron nga nag-ano sa akin nag-unfriend kasi hindi ko pinahiram ng pera. What the heck is that? Obligasyon ko pa palang, kasalanan ko pa pala na hindi ako nagpahiram ng pera. Nako po, okay lang yun. We are still survive, no? Kahit hindi sila mag-usap sa akin. Hindi nila alam, no, na may mga pamilya din kami. May mga ginagastusan, may mga maintenance, may mga tao nagtatrabaho din sa amin na binabayaran, tinutulungan namin. Hindi namin obligasyon yun. Yun nga guys, yung masama Parang obligasyon mo pa sila na tulungan. Dapat magbanat sila ng boto, no? So, what is the moral lesson of this? Huwag natin iasa sa ating kamag-anak ang ating pamumuhay. At huwag tayong magalit kung ayaw nila magpahiram sa atin kasi may mga problema din sila. In our part, no, dapat talaga tayo talaga maghanap ng way para kumita tayo ng pera para sa ating sarili. Kung wala na, yun siguro, pero as much possible, wag na po, no? Maawa kayo sa inyong kamag-anak, no? Yun lang po guys, maraming salamat sa inyong panonood at suporta sa aking Facebook page and YouTube channel. Please subscribe sa YouTube, and then Facebook, please follow me, no? Kasi sa Facebook, maximum is only 5,000 friends. But you can follow. Pwede madagdagan lang. Ingat po tayo lagi. Thank you sa inyong panonood sa aking mga videos. Kita-kita po tayo sa sunod na videos. Ito naman po ang kaibigan News Jake. Paalam guys.